tapos na tayo sa ating lesson 1. Then we will go now with our lesson 2. Ito naman yung sinasabi natin na reading the passage and realizing its subjectivity. So ito po, it falls under the exegetical investigation. Ito yung sinasabi natin ascertaining the author's intention. So nasa page 4 na po tayo, tama po ba? So nakumpleto po. Meron ba tayong hindi na fill in the blanks dun sa page 1 to 3? Lahat meron, ha? Okay. Sige po, let us proceed. Reading the passage and realizing subjectivity. So yung pa rin, lagi po sa lahat ng slides natin, ito po yung ma-realize natin. Bridging the gap. So ang purpose natin, the ancient text to the modern audience. So hindi po yung modern audience to the ancient text. So ibig sabihin, hindi yung nalalaman natin yung ipifit natin dun sa ancient text, which is the Bible, kundi yung Bible dapat ang sundin natin. Hindi yung Bible ang susunod sa atin. Amen po ba? Amen. So tuloy po tayo. Yan, we are now on the phase 1 of the exegetical investigation o yung tinatawag nating ascertaining the author's intention. So ito rin, nabanggit po natin kanina, di po ba? Pabasa nga, Kuya Jojo. May laman yung bibig. Luwa mo muna. Sige po, sino na lang po yung hindi kumakain? Ayan, Kuya Alex, pabasa nga po. The exegetical investigation. Expository preaching is the exposition of one basic passage of Scripture, which through an exegetical investigation discovers its original meaning and by theological reflection determines its implication, which the Holy Spirit first applies to the preacher, who then by homiletical presentation delivers its message to effect change in the hearts of the listeners. So ito po yung blanco po natin dyan. Discovers. So how do we discover yung sinasabi nga po na yung meaning ng scripture? So there are steps that we need to do. Tandaan po natin yung lagi nating sinasabi na context rules. Ano po yung ibig sabihin? Yung sineshare po natin is within the right context of the Bible. Kung ano yung talagang sinasabi. So sabi dito, the context in which a given scripture passage is written influences how that passage is to be understood. Context includes several things. So una, the verses. Yung main verse natin. Halimbawa, Romans 8:28. That is your main. Yan yung verse natin. So, ano yung context ngayon ng Romans 8:28? Ano yung pwede nating isama to fully understand yung context? Yung paragraph and book. Yung dispensation in which it was written. The message of the entire Bible at the historical, cultural environment of that time when it was written. Ang nangyayari sa atin ngayon, when we take the verses, very rarely na tinitingnan natin yung paragraph and book. Anong ginagawa natin? Verse, hanap sa internet ng explanation, dun na tayo. Di po ba? But when we are doing the exegetical investigation, kailangan natin i-consider tong 4 na points na ito. So, hindi lang po ito yung makikita natin. So, ano pa yung sabi dito? May 7 steps tayo. 7 steps in doing exegesis. Isa-isahin po natin. As go on po ito Hindi ito maiprepresent sa isang lesson. So, kumbaga ito yung in totality ng exegesis seminar po natin. So, yung una natin, read the passage like a pro. So, pag pumasok sa salita natin, sa isip natin yung salitang pro, ano po yon? Professional, di ba? Pero ganun pa rin, ang sabi nga po natin, it's still with the acronym PRO. So, ano yung P? Praising? Di ba? Purposefully. Di ba? So, we need read the passage purposefully. May purpose, bakit mo binabasa yung passage. So, tayo kung minsan nagbabasa tayo ng passage just because for the purpose of, para masabi lang na nagbasa tayo.
para yung number dun sa tag doon, yung daily verse sa sa app, di ba? May bilang yun kung ilang araw ka nang nagbabasa, di ba? So, yun ba yung purpose mo, or the purpose is to discover the Word of God? R, repeatedly. O, observantly. So when we are reading a passage of the Bible, we must do it purposely. Kung minsan kailangan nating ulit-ulitin, kasi di ba hindi naman natin nagigets agad. Pangatlo, observantly. Ibig sabihin, tignan mo yung mga kasama. Hindi ka lang nakapokus dun sa verse na yon. Amen po ba? Amen. Yan. Purposely. So yan po yung blanco natin. Purposely. Ibig sabihin, ano ba yung purposely? Paano natin madidistinguish yung purpose? So, ano yung sabi dito? Read the Bible with the purpose of knowing the truth. Ang purpose po natin, malaman yung katotohanan. Ask question. Nagtatanong ba tayo ng question kapag nagbabasa tayo ng Bible verse? Hindi, di ba? Hindi natin inisip, ay, ano ba yung ibig sabihin ng verse na to? Kundi ang tanong natin, ay, paano ako nakarelate sa verse na to? O paano nakarelate tong verse na to sa sitwasyon ko ngayon? Ano pa? Engage the text of verse, sabi, bombard it with questions. Ibig sabihin, kung ano yung pwede mong itanong. Ano ba ibig sabihin ng verse na to? Sino ba yung sumulat ng verse na to? Para kanino ba tong verse na to? Ano ba yung gustong sabihin ng verse na to? Anong taon ba? Di ba? Anong timeline ba? Sino ba yung audience ng sumulat na to? Pero hindi natin ginagawa yon, di ba? When we read the verse, we read it as it is. So, be like an investigative reporter. So, ibig sabihin, when you want to know the truth, kailangan mong magtanong. Di po ba? Kailangan mong magtanong, hindi lang isang tanong, kundi maraming tanong. Lahat ng tanong na nasa isip mo, kasi pwedeng yung tanong din na yon ay yung tanong din na nasa isip ng mga nakikinig sa'yo. Tama po ba? So, sabi nga ni Roy Versosa, kapag tumatayo ka, iisipin mo ano ba yung mga katanungan na nasa isip ng mga nakikinig sa akin na pwede kong masabi o ma-share yung kasagutan sa mga tanong na yon. Do we do that? Hindi pa, di ba? Because our aim is to preach only. Pero hindi natin iniisip, ano kaya yung pwede lang itanong dito? At paano ko ito sasagutin? Di po ba? So wala yun eh. So now, we are slowly opening how to do it properly. So siguro ngayon, pag nagbuklat na ng Bible, ano ba yung ibig sabihin ng verse na to? Sino ba sumulat? Then, you will have more learning. Tama po ba? So yun po yung mangyayari dyan. So read the passage like a pro. So ano ba yung observation questions? Paano ba natin malalaman yung isang bagay? Paano natin madidiscover? We have what we call as observation questions. Ito yung sinasabi na 5 W's and an H. Di ba? Hindi lang sa biblical, kundi nung nag-aaral tayo, sinabi ito. Ano yung 5 W's? Who? Who, what, when, where. O, sige, unahin natin yung who. Sino ba ang sumulat nito? Di ba? Yung binabasa natin, the book of Romans, sino sumulat? Paul. The book of Acts? Luke. Si Luke, di ba? Yan. Who wrote it? Sino ba sumulat nito? Kasi kapag nalaman natin kung sino yung sumulat nito, makikita natin yung personality at background ng tao, malalaman din natin, may inline din natin yung ituturo po natin. So, who wrote it? Ano pa ibang tanong? Who said it? Who are the major characters? Who are the people mentioned? To whom the author is speaking. So, halimbawa, di ba? Pag nakita natin yung verse, kaya nga sabi yung Jeremiah 29:11, sinong sumulat? Si Jeremiah. Sinong kausap ni Jeremiah? Those who are captive in Babylon. So kaya nga sinasabi, applicable ba yung 29:11 sa atin? Kaya nagiging tanong, bakit captive ka ba? Di ba? What is the promise say na 29:11? For I know the plans I have for you. Because we take it generally, but that verse is speaking to the Israelites in captivity in Babylon na sinasabi ng Panginoon, kahit nandyan kayo, may plano ako para sa inyo. So, yun po yung sinasabi doon. Once you know who is the
kung sino yung sumulat, para kanino, then you will have different perspective kung paano unawain yung verse. Di po ba? Pero hindi natin ginagawa kasi naririnig natin yung explanation na yon, yung patuloy natin pinapakinggan, kaya din po yung na-share natin ng paulit-ulit na lang. So tandaan po natin, observation questions, who? Sino yung sumulat? Pangalawa, what? Anong Tagalog ng what? Ano? Sabi dito, what are the main events? Ano ba yung pangyayari? Kaya nga yung sinabi, Jeremiah 27:11, ano ba yung pangyayari during that time? He is talking to the prophet that will be used by God and to tell these people, Israelites in Babylon na hold on to the promise of God. So, what are the main events? What are the major idea? What din po ito? Sorry. What are the major teachings? What are these people like? Sino ba yung kinakausap niya? Kaya napaka-importante. Di ba? Kung minsan kasi, di ba, yung instruction natin, yung kapag kausap natin yung boss natin, hindi natin pwedeng gamitin yung language natin sa mga tao na under sa atin. Di po ba? Kasi hindi yung magtutugma. Magkakaroon ng problema. Kaya, what are these people like? Kaya kailangan din nating alamin, sino ba yung kinakausap? To know their culture, to know their background, kasi may mga bagay na applicable sa kanila, pero hindi na applicable sa atin. But their culture allow it. So, hindi dahil, hindi na ginagawa ngayon yan, kaya mali yung nasusulat sa Bible. So, if you know these people, if you know their culture, mauunawaan natin kung bakit sinabi yon o sinulat yon. Pangatlo, what does he talk about most? Ano ba yung pinakamadalas niyang sabihin? Kumbaga, yung main point niya. Diba? Ano ba yung main topic niya? Halimbawa, sa Book of John, ano ba yung madalas na sinasabi ni John? Bakit ba sinulat yung Book of John? So that you will believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. So, ibig sabihin, nandun ka. Hindi ka pwedeng lumabas doon. Because that is the purpose of the book, that is the purpose of the author. So, kumbaga, nandun yung, nasa circle ka na yon, hindi ka pwedeng lumabas. So, pangatlo, what is the purpose in saying that? Ano yung dahilan, bakit niya sinabi? Kagaya nga, Jeremiah 27:11, because they are in captivity, nawawalan sila ng hope, nawawalan sila ng pag-asa. He tell that verse to give assurance to them that God is still looking at them. That the God has a plan for them. So, when? Sa Ilocano, oo. Di ba? Tama ba? Tama ba, Tips? When? Tama, Timay? When? Kailan? Kailan ito nasusulat? So, importante ring malaman natin. Di ba? When was it written? When did this event take place? When will it happen? When did he say it? And when did he do it? Bakit po importante yung makita natin yung when? Di ba kagaya nga po yung kinorek natin last time? Natandaan nyo po yon, yung dispensation. Di po ba? Kasi our knowledge is pwedeng yung events na to is applicable dito. But if we know when it happened, malalaman natin at mapipilter natin na may mga bagay pala na hindi na applicable from this time to that time. Kasi wala pa. Hindi pa napangyayari. Oh, welcome to the graduates. When? So, when was it written? Kailan ito nasulat? Importante rin na tignan natin. So, una, sino, ano, at kailan. So, sumasakit na ba ulo? Hindi pa, kaya pa yan. So, pangapat, where, saan? Saan ba ito naganap? Di ba? Saan ba ito sinabi? Saan ba ito nangyari? So, kailangan din na makita yung sitwasyon. Di ba, ganun ka naman pag nag-i-investigate, di ba? Para malaman mo yung katotohanan, alam mo yung sitwasyon, saan nangyari, kanino ba nangyari. Di po ba? Bakit? So, ito yung isa, why? Di ba? Parang pag inassign tayo, why? Why me? Ba't ako? Di ba? Why? Why was there a need for it to be written? Bakit kailangang maisulat ito? Why was so much or so little space devoted to this particular event or teaching? Kaya nga po sinasabi natin, halimbawa, kapag tinitingnan natin yung isang topic,
i-check natin kung ilang beses ba itong nabanggit sa Bible. So kapag maraming beses, ibig sabihin importante ito. Kapag less, ibig sabihin it is also less important. So kapag less important, hindi mo pwedeng gamitin yon tapos i-expound mo na parang napaka-importante siyang pangyayari. But in reality, the Bible does not speak so much about it. Ikaw lang ang maraming sinasabi tungkol doon, hindi yung Bible. Tama po ba yan? So ito po yung sinasabi natin why. Why was this reference mentioned? Bakit sinabi itong reference na to? Kailangan alamin din natin yon. Bakit sinabi niya na bakit nabanggit niya itong lugar na to? Bakit niya nabanggit itong tao na to? Bakit niya nabanggit itong bagay na to? So we need to look at it. Kasi may purpose yun eh. Hindi nilagay sa Bible yon without anything. There is always a purpose. Ano pa? Why should they do this and that? Bakit kailangan nilang gawin ito at yon? So halimbawa na lang, di ba, yung sinasabi nila na bakit kailangang patayin ni Lord nung sinabi niya yung during the conquest of Canaan na sabi niya, lipulin niyo lahat, pati mga hayop. Di ba kung tayo isipin natin, anong kinalaman ng mga hayop? Anong kinalaman ng mga bata? Pero we see throughout the Bible na may isang pangyayari, I just forget the book and chapter na may na-retain na isang bata, di ba? At yung bata na yon, yun yung nakapatay dun sa hari ng Israel. And kung minsan ang nagiging reason is yun yung nagko-contaminate. Ibig sabihin, yun yung nagiging source para muli silang malayo sa Panginoon. That's why kailangan natin tignan yon. Bakit kailangan niyang sabihin, bakit kailangan niyang gawin. So sabi doon, bakit? Ang lupit ni Lord, bakit kailangan niyang pagbahain? Bakit kailangan niyang lipulin? Sinabi naman ni Lord doon, di ba? Dahil ang kasamaan ng tao ay umabot na sa akin sa langit. Nagsisisi ako kung bakit ko sila nilalang. Di ba? Ganun na lang yung pagkagalit ng Panginoon, kaya niya nagawa yon. So we see the reason why, then we understand. Kaya kapag dineliver natin yung message about the flood, hindi tayo magsisimula sa salvation, but we will start with the reason why God did it. Para hindi nila makita yung sinasabi nila na ang lupit naman ni Lord. Kundi makita nila yung reason, makita nila yung grace, maunawaan nila yung kung bakit nangyari yung sitwasyon na yon. But if we do not do that, kinuha lang natin yung isang certain situation, doon na lang napopokus yung tao. Tama po ba? Kaya napaka-importante nung mga questions na to. At pang-anim is how. Paano? Paano ba ito ginawa? Paano ba ito nangyari? Paano ba in-illustrate yung katotohanan na to? So, ibig sabihin, when you are reading the Bible, kung i-apply natin na to, lahat dun mo kukunin sa Bible. Tama po ba? Kung iisipin natin, because you will look on the Bible. Di ba? Kasi dun mo lang naman makukuha yan eh. Ngayon, kung wala kang makuha, then you go to the extra biblical teachings. Kasi kung minsan wala naman talaga dun, but they are in the extra biblical teachings. But, hindi yun yung magiging point mo. A major point mo pa rin is yung nasa Bible pa rin. Tama po ba? So, ganun po yung exegetical investigation. So, read the passage with a purpose. Ibig sabihin, pag nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, ano ba yung purpose nyo? Ano yung purpose nyo? Ba't kayo nagbabasa? Para makabasa lang ba? O para matuto? Para makilala pa si Lord? Nasa sa inyo po yan, kayo lang po makakasagot niyan. So, hopefully, after this lesson, maiba po yung mindset po natin. Yan. Reading the Bible is like listening to someone talking on the phone. You can hear what he says, but you do not know what is the response on the other line. That is why you need to analyze, make the right observation to get the right idea. So, halimbawa, sabi nga ito yung explanation ni Roy Versosa. So, halimbawa ako, yung pagbabasa ng Bible is parang ganito. Ako may kausap sa telepono. Yan. Kunyari ako yan. May kausap sa telepono. So, ibig sabihin, nakikita mo ako na may kausap sa telepono. Pero hindi mo nakikita yung kausap ko. So, halimbawa, subukan natin the power of observation. So, halimbawa, si Kuya Jojo nakikipag-usap sa telepono. So, narinig natin, ang sabi niya, congratulations! So, iisipin mo, congratulations, anong nangyari? Anong pwedeng mangyari? Bakit tayo nagko-congratulate? Masaya?
Di ba? May promotion. Ano pang reason? Oh, may victory. May something happen na maganda sa kanya. Di ba? Natanggap yung increment. Di ba? Na-promote. Ano pa? Nagkaroon ng bagong trabaho. Ha? Siya yung may kausap. Hindi siya yung kausap niya ang sinasabi natin. Huwag yung i-describe yung nakikipag-usap. So sabi niya, congratulations. So ibig sabihin, mag-iisip tayo, bakit niya kinongratulate? So mag-iisip tayo ngayon. Di ba? Marami na tayong senaryo na pwedeng ilagay sa isip natin. Then pangalawa, sabi niya, wow, anong kulay? Uy, di ba? Baka pwedeng, sabi niya, uy, baka nakabili ng bagong sasakyan. Di ba? So una, dito, marami tayong naiisip. Na-promote sa trabaho. Di ba? Sinagot na ng nililigawan. Nagkabalikan na sila. Ano pa? Ano pa? Di ba? Bumalik na sa church. Di ba? Tapos, bilang sabi dito, anong kulay? So, ibig sabihin, tatanggalin mo na. Tanggal na yon. So, anong sabi? Ay, anong kulay? Mag-iiba na ngayon yung iisipin natin. So, ibig sabihin, anong kulay? Pwedeng, uy, anong kulay kaya ng motive nila? Di ba? Pwede. Di ba? Kasi engaged na sila eh. Uy, mukhang nakabili siya ng sasakyan. Anong kulay kaya? Di ba? Or, bagong pintura yung bubong ng bahay. Anong kulay kaya? Congratulations. Kasi matagal na niya sinasabi na kalawang na yung bubong ng bahay. Di po ba? O kaya matagal na niya sinasabi na gusto niya magpapintura ng bahay pero wala pa siyang budget. Di ba? Uy, anong kulay? And then, so makikita natin, with the observation in every situation, nagkakaroon tayo ng filtering. Because we do the observation. And yung response, ibig sabihin, base naman doon, nababawasan yung mga, possibilities. Tama po ba? So, sabi natin, anong possibilities? Congratulations, anong kulay? Anong possibilities? Nakabili ng bagong sasakyan? Ano pa? Yan, pwedeng namimili na sila ng motive nila sa kasal. Pero, nung sinabi ito pala, hindi nakita. Analyze, then make right the observation. Then, ang sabi niya, ilan ang lumabas? Yung pala, nanganak lang yung aso nila. So, ibig sabihin, sa dinabi-dami ng iniisip natin, dahil hindi nyo tinapos yung usapan nila, ang tinatanong lang pala is either nanganak yung aso or pusa. So, sabi niya, congratulations, nanganak na pala yung pusa mo. Oo, sabi, may batik, may puti, di ba? May kotse-kotse pa kayo, motif pa. Yung pala, nanganak lang yung pusa. So, sabi dito, that is why you need to analyze, make the right observation to get the right idea. Ang nangyayari sa atin, humihinto na tayo dito. So as we read the Bible, sabi nga po natin, we ask the question, we do the observation, then we do the filtering until we get to the right idea. So nakita natin, hindi man natin nakita actually yung kausap niya, but because of what he had said na narinig natin, nagkaroon tayo ng idea. Tama po ba? So alam natin, hindi yun sasakyan, hindi yun damit ng ikakasal, kundi may nanganak na either pusa, aso, o kambing, o kahit ano pa man yan. Amen. So hindi rin pwedeng tao, di ba? Hindi rin pwedeng tao. Di ba? Hindi pwedeng sabihin, ay, ang itim ng anak mo, hindi valid yun. Di ba kay Levi? Relate much. So pangalawa, repeatedly naman tayo. Sabi dito, we need to read the verse or verses repeatedly. Bakit? Kasi kung minsan ang nangyayari sa atin, kapag nagbabasa tayo at hindi natin maintindihan, ini-skip na natin. Kung minsan kailangan na natin basahin ng paulit-ulit para maunawaan natin. So kung minsan pag nahihirapan tayo, hindi natin maintindihan, huwag natin isara yung Bible natin. Pause, lakad-lakad ka ng konti, inhale, exhale, balikan mo ulit. Maybe there is something in your mind na hindi ka makapag-focus. So, sabi dito, read the verses repeatedly. Another suggestion is we need to read and utilize also other translation. So, pwedeng King James ang binabasa mo, hindi mo maintindihan. Then go to the New King James Version.
or go to other versions, go to Tagalog versions. Di ba? So, hindi tayo ganun kagaling sa English, kaya mag-Tagalog version tayo ng Bible para mas maunawaan natin. Di ba? So, pag hindi natin maunawaan in English language, try the Tagalog language. Di ba? Yung second language natin, Tagalog. Tagalog. Yeah. So, ito yung sinasabi natin, when we are reading the Bible, gumamit tayo ng mga different translation. Hindi lang iisa. To see the comparison. So, sabi dito, napag-aralan natin during the hermeneutics, kaya maganda rin si Ate Sarah, praise God, dala niya yung book niya ng hermeneutics. So, kasi may pangalan pa nakita ko Sarah Joy. So, natagal din natin na merong different, sabi nga, merong tinatawag na formal equivalence, dynamic equivalence, at paraphrase. So, ang sinasabi lang po natin, when you are teaching, when you are preaching, do not use paraphrase. Ito po yung sinabi natin na your word is a lamp unto my feet, pero pagdating sa paraphrase, sinabi niya, your word is a flashlight unto my path. So, iba na yung meaning. That is paraphrasing. So, yan po yun. So, pwede natin gamitin ito. So, sabi, kagaya nito, when we look at it, example lang po ito, makikita natin yung pagkakaiba kung saan nakaiba na word. So, yun lang po siya. Huwag tayo mag-focus sa isang translation, but mag-focus tayo. So, ano yung suggestion? New King James, New American Standard Bible, New International, New Living Translation. So, ibig sabihin, makikita natin yung pagkakaiba. So, but here, sabi nga natin, madalas natin sinasabi, use King James or New King James Version. Yung pa rin yung basis. Pero pwede nyo gamitin yung iba as a reference. Yan. So, na-review na po natin ito that this is the battle na makikita natin when it comes to the Bible. Bakit sinasabi na, may nagsasabi na, dapat New International Version ang mas accurate. May nagsasabi na King James Version ang mas accurate. So, na-discuss natin dati na it depends on the manuscript reference. Ibig sabihin, yung mga nahukay nila na mga lumang manuscript. So, ito po siya. So, sabi nga po, ano yung unang naisulat? Sabi nila, merong dalawa. Pag unsyal, ano ibig sabihin ng unsyal? Malalaking letra. Pag minuscule, maliliit na letra. So, sabi nila, mas, tag doon, mas bago yung minuscule, kaya mas unang nasira. Kaya may nagsasabi na yung uncial manuscript, yung mas malapit sa tag doon sa original text. So, the struggle or contention now is this. The minuscule and the uncial manuscript has differences. So, hindi po natin sinasabi na parehas. Meron silang pagkakaiba. Ang problema ngayon, saan mo ilalagay yung more importance or more authority? Sa more evidence or older ones. So, kung halimbawa tayong mamimili, ano yung saan ka mas magre-rely? Sa mas maraming evidence o sa mas luma? Sa mas marami. Sige po. So, ano yung kita ko, nagbago ka agad eh. Tingin pa lang yun, nagbago na agad eh. Ha? Hindi. So, kan naman yun. So, sabi nga, that is the stand of the people who uses different translation of the Bible. Pero yung nga, isipin natin, mas luma, mas malapit sa katotohanan. Di po ba? Mas luma siya, mas konti na lang yung references kasi bakit? Yung sa hinabahaba ng panahon, marami nang nawala. Yan. So, kung titignan natin, sabi nga ang King James Version ng 1611 at sa New King James Version, galing po siya sa Byzantine family. So, hindi ko na po ito kinuha kay Roy Versosa. Kinuha ko na po ito sa History and Authenticity of the Bible. So, sabi niya, uncial manuscripts, galing naman ito sa Alexandrian family. Ito po yung na-discover dun sa Mount St. Augustine Cathedral. So, uncial manuscripts, yan po yung sinasabi niya. There are 5,358 manuscripts and fragments for the New Testament and about 800 manuscripts. Pag sinabi manuscripts, ito po yung fragments. Fragments po. Yan. So, ang uncial manuscript, ito po yung ginamit ng Westcott and Hort. So, Westcott and Hort, ito po yung almost all modern translation, ito po yung gumagawa. So yung Westcott and Hort, sabi niya, mas nag-rely siya sa uncial manuscripts, pero
may reference din siya sa minuscule manuscript. So, ang purpose ng Westcott in Greek is itong sinasabing eclectic text. Ano ibig sabihin ng eclectic? Best reading. Kumbaga madaling mabasa. So ang purpose nila is not to translate as much as possible. Yung ibig sabihin is kung ano talaga. But ang ginagawa nila is kung ano yung paano ito madaling mabasa. So meron kasi nagtra-translate na ito yung original, kahit mahirap basahin, ito pa rin yung translation niya. Tama po ba? So, itong Westcott and Hort, ito yung purpose nila, to have the eclectic text, best reading. Ibig sabihin, pag binabasa mo, mas madali mong maunawaan, mas madali kang makarelate. Pero ang tanong nga ng iba, ito ba yung talagang original? That is the question pa rin. Kaya nga, ang King James Version, di ba makita natin, nandun pa rin siya sa archaic language. Kumbaga yung lumang English pa rin, Old English text pa rin siya. So, eclectic text, RSB. Ano po itong RSB? Bible pa rin po ito. Revised Standard Version of the Bible. Yan. So, ang purpose din nito is nanggaling siya sa Nestle Aland 23. So, NASB, New American Standard Bible. Yan. So, kaya kung makikita natin, ngayon meron ng Nestle Aland 25, which is the reference for NIV. And meron na ng Nestle Aland 27, ito naman yung New Living Translation. So, ito po, matatakil natin mamaya. So, may explain natin kung ano ba yung Nestle Aland. So, makikita natin, this whole Westcott in Greek, kung makita natin, iba yung reference niya. So, pero yung King James Version ng 1611, yung New King James Version, nakakuan pa rin siya dito sa Byzantine family. Dito is the Alexandrian text. Lahat po ito is Alexandrian text. So, yun po siya. Now, so ito po, kung i-explain po natin, so yung dalawang translation, ito po si Westcott and Hort, ito po si Erasmus. So, meron tayong tinatawag na Textus Receptus, ito yung tinatawag natin na received text. Textus Receptus, received text. So, Byzantine text, Alexandrian text. So, ano siya? Uncial manuscript, minuscule manuscript. So, yan po yung pagkakaiba. Kaya nga sinasabi, marami nagsasabi na may mga pagkakaiba sa Bible. That is because of the references na ginagamit po. But that does not mean na may contradiction. Kaya nga po, because of this, marami nagsasabi that Byzantine text is still the nearest to the original text. The Byzantine tradition. So, yan po siya. Yung Nestle Aland, ito po yung tinatawag ng Nestle Aland Novum Testamentum. Ano po ito? Ito po yung is the basis for nearly every modern Bible translation. So, lahat ng Bible na meron tayo, NIV, NLT, ito yung naging basis niya. Nestle Aland. So, used by scholars, pastors, 28 editions. Kasi as they discover something na na mga manuscripts, inilalag po nila yan. So, ano pa sabi dito? The text of Catholic epistles now incorporates the text critical insights of the Editio Critica Major or ECM of the Greek New Testament. So, in addition, newly discovered papyri 117-27 are listed for the first time. So, the NA28 contains two resources, the morphologically tagged text with apparatus markers and critical apparatus. So, medyo masakit sa bangs yan kasi mas malalim pang pag-aralan. So, inilagay ko lang po yan para malaman natin kung ano ba yung Nestle Aland. So, we have a background. So, yan po siya. So, pag tinawag natin textual criticism, ito po yung pag-aaral dun sa mga manuscript na nadidiscover. The study of the copies of a written document whose original, the autograph is unknown or non-existent for the primary purpose of determining the exact wording of the original. So ano po yung original language ng Bible? May 3 language na sinasabi? Hebrew, Greek, and Aramaic. Praise God! Nagbabasa talaga. The practice of textual criticism is not criticizing the Bible. It's trying to recover the Bible's original text
A textual critic is not someone who criticizes, but someone who tries his best to reconstruct the original text. So, totoo naman, inadmit naman natin, wala na yung original text. Kaya nga po, depende na sa manuscript, yun na yung pinagbabasihan ng Bible na meron tayo ngayon. So, ano pa? So, meron tinatawag na critical text, meron tinatawag na majority text, and we have also what they called as textus receptus. Yan. Ano, kaya pa ba ng mga brain cells natin? Ha? Yan. Kagat lang ng tinapay kapag medyo nalalaliman na tayo. O kaya, kain lang ng chichirya muna, di ba, para ma-relax ang ating brain cells. Yan. Kasi medyo, kumbaga, sabi nga, papalalim na tayo ng papalalim. So, nabanggit natin kanina yung critical text, majority text. So, pag sinabi natin critical text, it is called reasoned eclecticism. So, ibig sabihin, yung pa rin from the word eclectics, best reading. Yung madaling mabasa. So, majority text, ito naman yung sinasabi na Byzantine majority text. Ito yung sinabi natin na pinagbasihan ng King James 1611. At meron din tayong textus receptus o yung tinatawag na confessional position. So ano po yung pagkakaiba? Yan. Ipabasa ko na lang para mapahinga yung boses ko. Sige po, sino pwede magbasa? Applies a series of rules to the various manuscripts we found. Using these rules and a healthy dose of scholarly input, they decide what was likely added, removed, or changed, and therefore what's like the original. The result is called a critical text. This is a position held by a majority of New Testament scholars, and nearly all modern Bibles are translated from the critical text. So, pag sinabi natin critical text, mayroong isang grupo na siya po nagde-decide kung sino, kung ano yung idadagdag, kung ano yung aalisin, kung ano yung dapat baguhin, at kung ano ba yung pinakamalapit sa original. So, ibig sabihin, halimbawa, may mga scholars na grupo sila that they do this. And this is, sabi nga dito, halos lahat ng modern Bible translation, ito yung ginagawa. So, tama po. Yan. Pabasa nga naman po sa majority text. Huwag nang panay Rowan. Dito naman. Kuya Jess, number 2 Two. na mic. Yan. Majority text, Byzantine majority text. Scholars take a more mathematical approach to deciding what the original text of the New Testament was. Their approach is to take all the manuscripts we have, find which textual variant has support among the majority of manuscripts, and give that reading priority. This is based on the assumption that scribes will choose to copy good manuscripts over bad ones. Most of our New Testament manuscripts comes from the Byzantine text family. So, tignan po natin na, mathematical, ibig sabihin, tinitignan nila, base sa manuscript na nakikita nila, kung ano yung pinakamarami, ibig sabihin, yun yung mas totoo. Kasi yung mga scribes during that time, maingat po sila. Hindi sila basta-basta gagawa ng mga maling kopya. So, mathematical. Mas marami, mas accurate. Dito naman, mga tao, magdi-decide kung ano yung aalisin idadagdag. So sabi dito, wag po tayo ma-confuse ha. Our New Testament manuscripts comes from the Byzantine text family. So iba po yung manuscripts kaysa sa translation. Iba po yon. So textus receptus. Yan. Pabasa po. Sige po, para kung tayo. Mabilis tayo. Ayan, Kuya Lebs. This position is the name from the Confession of the Faith. The view holds that God must have preserved the scriptures completely without error. They believe that God keeps one particular text completely free of error, and that text is the Textus Receptus. Lalim. The Textus Receptus is the
16th century Greek New Testament on which the King James Bible is based. In the New Testament, New will typically only use the King James Bible, KJV, or New King James Bible, NKJV as an English translation, but somewhat will only accepted the KJV. So, kung makikita naman po natin dito sa Textus Receptus, ibig sabihin sila, dahil dito nanggaling yung King James, naniniwala sila na God, in His divine power, preserve niya ito. Kaya ito yung nearest to the original. Pero ang nagiging drawback lang nito, para sa kanila, wala nang ibang dapat na gamitin na translation. King James lang talaga. So, hindi rin sila kuwan sa New King James, basta King James lang sila. But the problem with the King James talaga is yung mahirap basahin yung English. Di po ba? But sabi nga po, yun yung paniniwala ng mga, sabi nga, naniniwala sa Textus Receptus. So sabi nga, confessional position, their position is by faith. Naniniwala sila sa Bible is inspired word of God, kaya God also preserves. Yun po siya. So kung makikita po natin, dito mathematical, dito is personal observation, and sabi nga yung decision ng mga scholars. So yan po yung pagkakaiba nila. Yan. Saan na tayo? Yan. So pinapakita naman po natin, this is just an example of using different translation. So gumamit tayo ng tatlong translation. New International, New King James, at New American Standard. So pare-parehas na verse, Romans 13:11 to 14. So pag binasa natin, may pagkakaiba po ba? Hindi mabasa. Yan. So kung titingnan po natin, I will highlight lang na lang. So ito po yung pagkakaiba nila. So yung understanding sa International Version, knowing and knowing sa NASB. So slumber, sleep, and sleep. So put aside, cast off, lay aside. So ngayon, pag ginamit mo, titignan mo ngayon yung meaning ng slumber, yung meaning ng sleep, then you will use the right translation. So dahil dito, dalawa siya, parehas sila, then you will use the sleep instead of understanding. So you will use the knowing instead of, yan. So ganun po siya. So you will see the differences. Yan. Ano pa? Di ba yan? Anong pagkakaiba nila? So dito, not in carousing, dito is revelry, dun is carousing. So titingnan na uli natin ngayon, ano ba ibig sabihin ng carousing? Ano ba ibig sabihin ng revelry? So alam natin ngayon kung ano yung tamang gagamitin natin. Lewdness, sabi niya dito, sexual immorality and debauchery. Di ba? Lewdness and lust, dito sexual immorality, debauchery. Strife and envy, dissension and jealousy. So makikita natin na may pagkakaiba. So iisipin natin bakit may pagkakaiba. Then we will go back to the original Greek language. Kapag sa New Testament. Doon po papasok yung interlinear o yung tinatawag natin na concordance. For you to know bakit ito yung ginamit niya, bakit ito yung ginamit ng isa. So yun po siya. Amen po ba? Natatahimik na kayo. Do not think about how to gratify the desires of the flesh. Sabi dito, make no provisions. Yeah, di ba? So, makikita po natin with these differences, ibig sabihin, pag may pagkakaiba siya, you need to go back to the original language. So, lahat po ng Bible application meron po nun. Ang problema lang, dahil hindi tayo tumitingin ng instruction, hindi natin alam gamitin. Yan. Ouch. Beep, beep. Yan. Purposely, repeatedly, observantly. Yan. Pag sinabing observantly, give attention to the details, look carefully at the words, it is inspired by the Holy Spirit, so there is a purpose why it is being used. So, ibig sabihin, yung keyword o kung anumang salita dyan, halimbawa, bakit ginamit yung as sa halip na is? Bakit naka-past tense sa halip na present tense? Di ba?
Bakit ginamit yung plural sa halip na singular? So there is a purpose. So, with the power of observation, makikita po natin yon. That's why, sabi nga, tandaan po natin, lahat ng words sa Bible may purpose kung bakit nandun siya. Yan. Sabi dito, Matthew 28-20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, bakit may amen sa dulo? Ha? Nag-agree. Di ba? Kasi pag sinabi nating amen, hindi lang yun yung pangwakas sa panalangin natin. You don't say amen kasi patapos na yung dasal mo. You say amen because you agree. So ibig sabihin, pag tinignan mo to, you agree that that God will be, sabi doon, with us. Naunawaan mo yon. Di po ba? Hindi mo babasahin na bakit may amen dito. Kasi, I need to agree with this. That God is saying to us or to me na I am with you always, even unto the end of the world. Ngayon, kung hindi ka naniniwala dito, kahit mag-amen ka, wala ring silbi. So there's a purpose for the amen to point to you this promise of God that you need to hold on to and to accept it. Tama po ba? Ngayon lang po ba natin nakita yan? Di ba? Nakita natin yung amen, pero yung purpose ng amen is hindi. Tama po ba? Yan. So, observation, interpretation, and application. So, ibig sabihin, pag observation, discover what it says. Then after you discover what it says, you do the interpretation. Interpretation means discover what it means. So, kailangan muna mag-observe before you can interpret para malaman yung kahulugan. Then, you will do the application. Never do discover how it works. Yan. So do not do observation, then application without interpretation. So we do not ascribe to this, but we ascribe to this. Amen po ba? Amen. So bigyan ko ng assignment. Sino gagawa nito sa susunod? We'll do the observation, interpretation, and application. So, pakibasa nga po. Mic po, mag-mic. Para marinig sa record. Sige po. Volunteer. Accurate interpretation and correct application rest on good observation. Yeah. Di ba? Ang ganda. Accurate interpretation and correct application rest on good observation. Kaya nga, if you want to deliver the Word of God accurately, you need to observe rightly so you will know the application and the interpretation correctly. Amen po ba? Agree po ba doon? So, exercise. Yan. May tanong po dyan. How many squares do we have in the image below? Sige po. Sige, sulat nyo lang dyan sa kanyo. 26. Sige, sulat nyo. 29. Isulat nyo. Kuya Jess, anong premyo nung makakakuha? Noodles daw, may noodles ba dyan? Sige, sulat nyo po. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, magtatanong ako. Random check. Kuya JM, ilan sagot mo? 31. Kuya Jack? 26. Kuya Val? 22. Kuya Mark? 29. Ate Gina? 29. Ate Aileen? Ilang square? 72. Wag mong isama yung kay Kuya Alex. Isa-isa lang. Ilan? 16 plus 9, 25. 25 kay Kuya Mon. Sa'yo Dires, ilan? 21. Ate Jen? 31. Kuya Bon? Ilan?
29. Ate May. 22. O, sige. Tama na. 24 si Kuya Lex. Ilan? 26. O, sige. Kuya Jess, ha? Natanda mo yung mga sagot nila? Isa lang to, isa lang. Yan, sige. Sige, tignan natin, ha? 31, ha? Okay. 1, 16. Sino yung less than 20 ang sagot? 21. Ilan na? 21, no? 26. Ilan na? 25. Oh. Oh, 25. Sige, 25 ha. Agree tayo ha. Oh, sino yung less than 25 ang sagot? Ayan. Oh, sige. Pinakamalaki. Yan. Oh, wala nakasagot. 31 yung isa. 31 ka mo. Ano? Walang nakasagot. Oh, malinaw ha? Ha? Perfect square yun. Yes. It's a yes for me. 3 by 3. Oh, okay na. 30 squares po yan. That's the power of observation. So ano po yung lessons na makikita natin dito? So makita natin, iba-ibang image, pero iba-iba. When we do the observation, iba-iba yung numbers na makukuha natin. So sabi dito, behave na po. Okay na po, 30 na ang final na sagot. Wala na. Kung may nagrereklamo po, pwede pong pumunta sa police station dyan sa kabila. Yan, so nakita po natin. Ang lessons lang po nito, the power of observation. So kung ang isang pastor ay nag-message dun sa isang verse at meron siyang 4 points, tapos yung isang pastor meron siyang 5 points, at may pastor na no points, hindi ibig sabihin may mali sa kanila. Ang ibig lang sabihin, that is the power of their observation. So ganun din tayo. We look at the same square, pero magkakaiba yung sagot natin. That is the power of observation. So when we are looking at the verse, the more we expound, the more we dig deeper, the more na mas malalapit tayo sa katotohanan. Tama po ba? Amen. So walang nakakuha ng noodles? Ano? Di pa rin makaget over si Kuya Jack. Nag-agree ka ha? Bilang na, alam mo kung gaano ko katagal ginawa yun. Kasi parang rectangle yun. Yan. So, yan po yung sinasabi natin, the power of observation. So, paano natin may increase our power of observation? Sabi dito, keep on learning, listen to preachings, read articles, take online courses, at ang advice lang po, avoid prosperity teachers, heretics, false preachers. Stop listening to preaching that only appeals to your emotion. Emotional preaching will not bring you nearer to the truth. Tandaan po natin yon. Hindi ko mo, nasa sitwasyon ka ngayon, narinig mo yung preaching na yon, nakarelate ka, kahit hindi tama yung explanation niya, i-accept mo na kasi nakarelate ka. Hindi po ganon yung tamang attitude. So, avoid prosperity gospel, prosperity teachers, heretics, false preachers, at tandaan po natin. Sometimes, yes, the emotions drive us to listen to this, but if you are to the truth, set the emotion aside. Kasi nung nagpe-preach ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nag-a-appeal sa emotion ng mga tao.
He just proclaimed the truth. Di ba? Ni-rebuke niya ang dapat i-rebuke, pinagalitan niya ang dapat pagalitan. He do not appeal to the people's emotion. It's the same thing with us. When we do the preaching, hindi natin iniisip yung emotions ng tao. Kaya nga po, madalas sinasabi natin, kung masasaktan siya sa katotohanan na sasabihin natin, sabihin natin. Because that is the truth of the Bible. Pero wag na wag natin gagamitin itong pulpito para pasakitan lang yung miyembro. It's a big no. Pag may narinig kaming ganon, tatawag kami ng guard. Di ba? Diretso sa police station yung ganon. So, never ever use the pulpit. So, halimbawa, na-assign ka, may kagalit ka, gusto mo siyang patamaan, huwag ka na lang pong tumayo. It will not bring anything. It will not bring glory to God. It will not bring you happiness. So, do not use the pulpit just to, sabi nga, pasaringan ng tao. So, yun po yung natin. You use the pulpit to proclaim the truth about God. Kaya nga po, set the emotion aside, use what is written on the Bible, dig deeper, study more, pray for anointing, di ba? Gamitin natin yung mga bakanting oras natin to increase our knowledge. Kasi lahat tayo pare-pares ng 24 hours. Ang problema lang, how we manage our time. Yan. Realize your subjectivity. Dito na tayo. There is no such person who has no bias. Ibig sabihin, lahat tayo, base sa pinanggalingan natin, base sa nalalaman natin, base sa mga narinig natin, meron tayong mga biases. Tama po ba? Kung halimbawa, sa dating church, sa pinanggalingan natin, ito yung katuruan, ibig sabihin, yun yung bias natin. We will lean on that kasi yun yung natutunan natin dati. Kaya kapag may nagturo ng kakaiba, doon sa dati natin, hindi na natin ma-accept. That is a bias. Di po ba? So let's just give a political example, di ba? Just ako lang po. Hindi po ito na, although it's out of this. So halimbawa na lang sa nangyayari sa Pilipinas ngayon, di ba? So, doon sa Congress, kapag against, doon sa gusto nilang narrative, binabara. Pero kapag in line sa narrative nila, hinahayaan nila. That is what we called as bias. Ibig sabihin, mayroon kang pinapaboran. Ganun lang po yon. So, when we come to read the Bible, we have our own biases or prior beliefs. Or yung tinatawag natin na stock knowledge. And this affects how we approach the verses that we read. We have our own issues, questions, and presuppositions. So lahat tayo, meron na tayong mga bagay na natutunan dati. Meron na tayong mga preaching na narinig na ito yung explanation sa verse na ituturo ng kapatid. Minsan naniwala na tayo sa verse na yon, kaya nung itinuro ng kapatid na iba dun sa dati mong narinig, sasabihin mo na mali siya. Tama po ba? It can happen like that. And that is what we call as personal bias. So halimbawa, sometimes we compare the preacher. Pag tumayo si Kuya Rod, iba yung perception natin. Pag tumayo si Kuya Glenford, iba yung perception natin. Kapag tumayo ako, si Pastor Mike, si Kuya Jess, iba-iba agad yung perception natin. Iba-iba yung bias natin. Kasi, ay si Pastor Mike yan, kaya malamang ganito yan. Ay si Kuya Glenford, kaya malamang ganito yan. So, but in listening to the preacher, we need to listen to the word. Sa itinuturo. Di po ba? Dapat ganun po tayo. But sabi nga, we have our own personal biases that is acceptable. Lahat tayo meron nun eh. But do not let your biases na i-block yung message. Dahil bias ka sa tao na to, hindi mo na pakikinggan. Huwag po natin gagawin yun. Kasi itinayo siya dito, ibig sabihin, itinalaga siya. Ngayon, listen to the preaching. Kapag may mali, then you have to correct. Paano? Sa pagbabasa. Hindi yung hindi mo na pakikinggan dahil ayaw mo sa kanya. Amen po ba? So, 3 biases. So, yung nga po, nabanggit na po natin, personal. Pine-personal natin yung preacher. Cultural. Ay, dahil Ilocano siya. Ilocano rin ako. Nakaka-relate ako sa kanya. Di ba? And theological. Ay, dati ko siyang kasama sa ganitong church, kaya mas kwan siya. Di ba? So,
let us set it all aside. Sabi dito, this does not mean that all our biases is wrong. Hindi naman ibig sabihin lahat na yun ay mali. What we need is to be aware of our biases so that when we read the Bible, we do not impose it. So, hindi mo i-impose yung personal bias mo, but you will be true to the text. Yun lang po yung sinasabi natin. You share what the Bible is saying. Hindi base sa personal biases natin. Tama po ba? That is why we need to realize our subjectivity. This will allow us to be open on the truth or new teachings that the Holy Spirit will wanted us to have. So, ibig sabihin, kapag nagtuturo tayo, yes, may mga personal biases tayo, but when you are teaching from the Bible, especially yung sinasabi natin na exegesis, you will get it from the Bible. Set your personal biases aside. So, halimbawa, binigyan ka ng topic, o magkuhan ka, Kuya Jack, Bible character ka, pero ayaw mo kasi mas gusto mo ang topical. So, set aside that, you still do the best you can to do the BS with Bible characters. Yan. The biases that we are unaware of will most likely be imposed on the text. So halimbawa, nanggaling ka sa isang simbahan na ang, sabi doon, ang panay na naririnig mong teaching is about the Father. O sa isa naman is about the Holy Spirit. Yung isa naman is about the tithing. Di ba? Kapag nangyari yon, di ba? Dahil yun ang parati mo naririnig, kapag nagpunta ka sa ibang simbahan, kapag hindi sila nagturo ng tithing, iba na agad yung dating sa'yo. Kapag halimbawa, dahil sa church na pinanggalingan mo, very strong sila sa tithing, napunta ka sa church na to, at parang cheerful giving lang sila, mapapatanong ka ngayon. That is because of your personal bias. So, ibig sabihin, sinasabi lang po natin, for the personal bias, set it aside when it comes to the Word of God. Time is up. Bilisan na lang po natin. So, exegesis, ibig sabihin, we take our preaching out of the Bible. Galing sa Bible. Ito po yung word na exe. Ibig sabihin, the meaning or interpretation comes out of the Bible itself. Halimbawa dito, di ba, na-explain na natin to sa hermeneutics, di ba? The salt of the earth. So, ibig sabihin, when it comes to exegesis, you will look for the meaning of the word salt base dun sa nakasulat sa Bible. So, ibig sabihin, it is a potash. So, hindi ito yung salt na iniisip natin. So, meron din naman tayong tinatawag na eisegesis. So, ibig sabihin ng eisegesis, into the text. So, ibig sabihin, may topic ka, kukuha ka ngayon dun sa Bible ng supporting. Nakuha mo yun? Yung isa, galing sa Bible, yun yung ilalabas mo. Yung isa naman, yung meaning galing sa labas, yun yung isusupport mo dun sa Bible. Yun yung eisegesis. So, the meaning or interpretations comes from our own personal bias or understanding. So, halimbawa, you are the salt of the earth. Personal bias. Pag sinabi nating salt, ano yung agad yung pumapasok sa isip natin? Yung asin na ginagamit natin. Then we look at it, sabi ay asin, pampaalat, preservatives, ano pa yung purpose ng asin. Pero pag binasa pala natin, hindi pala yung salt na yun ang binabanggit kasi ang sinasabi doon, yung asin na yun ay pang-fertilize ng lupa at pang-tabon sa dumi ng tao. Ginagamit ba natin yung asin na nasa isip natin para doon? Hindi, di ba? Kasi yung asin na nasa isip natin is pangluto. Pero yung asin na sinasabi doon is, you are the salt of the earth. At tinignan mo yung application. Di ba? To fertilize at to sanitize. Pero dito, to give flavor. So pag tinignan mo, magkaiba na. Di po ba? Magkaiba na yung direksyon ng iyong ituturo. So yan po yung eisegesis at saka exegesis. So, pag sinabing salt of the earth, pag exegesis, potassium, pag eisegesis, yung sodium chloride, table salt. So, ibig sabihin, preserving food or enhancing flavor, fertilizing agent, or disinfecting agent. Ibig sabihin, ang laki ng pagkakaiba. But, for the longest time, our personal bias is this. Tama po ba? Kasi ito yun eh. Di ba? And, people will keep on holding to this.
Kasi yun na yung naituro sa kanila. But for us, as we study yung exegesis, dapat alisin na natin, sabihin na natin ito, because this is what the Bible is teaching. This is the intention of the author of the Bible sa kanyang audience. Naunawaan po natin? Amen po ba? Almost 12 o'clock na. Ayan. So, ilang slides pa ba? Konti na lang po ito, tapusin ko na lang. Ayan. So makikita natin, ito yung verse kanina. So dito makikita natin yung 3 biases natin. So sabi dito sa Romans 13:11-14, so sabi dito, because our salvation is nearer now than we first believed. So this is a theological bias. Ibig sabihin, naniniwala tayo na paparating na, malapit na dumating ang ating Panginoon. Di po ba? Pero maraming hindi naniniwala. Di po ba? So that's theological teaching. So, drunkenness, this could go on to the cultural bias. Bakit? Sa ibang lugar, okay lang na malasing kasi kailangan nila ng alak, di po ba? Okay lang sa kanilang uminom. Pero sa mga Kristiyano, para sa mga Kristiyano is bawal nang uminom. Pero may ibang Kristiyano na naniniwala na okay lang uminom basta't hindi nalalasing. Tama? Di ba? May mga Kristiyano na sabi dito, bawal uminom pagdating sa Pinas, umiinom pa rin. So, cultural bias. So, ano po yung ibig sabihin natin cultural bias? Drunkenness. Kung titignan po natin dito doon sa Acts, sa explanation doon sa Acts, di ba anong sabi ni Peter nung nagkuhan sila, speaking of tongues? Di ba sabi niya, mga lasing yata itong mga tao na to. So, the cultural bias, paano i-apply? Anong sagot ni Peter? Paano kaming malalasing? Maaga pa lang. So, yung cultural bias, tingnan natin ang culture. Sa Pilipinas, pwede kang malasing. Pagising mo pa lang, lasing ka na agad, pangmumog mo yung gin, di ba? Pero sinasabi ni Peter, paano kaming malalasing? Maaga pa. So, ibig sabihin, hindi po sinasabi ni Peter, hindi kami uminom. Ang sabi ni Peter, paano kaming malalasing? Ang aga pa. Hindi niya rin ibig sabihin doon na mamaya pa kami iinom. Kundi ang point niya doon is imposible na malasing kami ng ganitong oras kasi yung iniinom nila ay hindi ganun katapang. On that culture during that time, titingnan natin yung culture during that time, kailangan nilang uminom ng maghapon bago malasing. Yun yung culture. That is the cultural bias. Pero sa Pilipinas, umaga pa lang, di ba? Sa Pilipinas, umaga pa lang, pwede nang malasing. Pero sa kanila, hindi pwede kasi yung iniinom nila ay hindi ganun katapang. Low alcohol content. Kaya yun yung sabi ni Peter. Kaya nga, di ba sabi natin, yung word has a purpose. Kasi pwede niyan sabihin, hindi naman kami uminom. Kundi, he goes to the cultural background during that time na imposibleng may malasing na ng ganitong oras. Kasi 9:00 pa lang. Kasi they know during that time na para masabi kang lasing is aabot ka ng hanggang gabi sa pag-iinom. So, ganun po yon. That is cultural bias. Sexual immorality in cultural bias. Di ba? Dito sa bansang ito, makita yung taas ng kwan mo, haram. Di ba? Pero sa Pilipinas, konti na lang tinakpan, okay lang. Huwag mo akong pakialaman. Hindi, totoo, di ba? That is cultural bias. Di ba? Dati, di ba, nung sila yung mga babae dito, nung kapanahonan nyo, di ba? Hindi ka pwede magsuot ng maiksi. Pero ngayon, hindi mo pwedeng sitahin yung nagsusuot ng maiksi. Di ba? That is culture. Makaluma ka naman. Di ba? Sasabihin pa sa'yo ng anak mo pag nakitang nagsusuot ng maiksi. Susuportahan mo rin siya kasi, ay, ito yung uso ngayon. So, ang tanong ngayon, is it right? So, yun po yun. That is cultural bias. So, personal bias po pala yun. So, personal bias is how you look at things. So, sa iba, okay lang, pero para sa'yo, hindi okay, hindi mo pwedeng i-impose. Pero kung ikaw Kristiyano, tapos yung anak mo nagsusuot ng maiksi, alam mo na hindi dapat yon, you need to impose this is the correct one. Pero sa isang hindi Kristiyano, i-impose mo yon, that is your personal bias. You do not have authority over them. Because they do not believe on your personal belief.
Pero kung sa pamilya natin, yung anak mo, Kristiyano, at alam mo, sinasabi sa Bible na dapat ang babae is takpan yung kanyang sarili, then, tell. Di ba? Because it is in the Bible and you believe in the Bible. At sinasabi mo yung anak mo is naniniwala rin sa Bible katulad mo, then why tolerate doing what is against the Bible? That is the personal bias. Amen po ba? Amen. Konti na lang. Yan. So, theological bias or salvation. So, pag sinabing salvation can be found in 3 tenses. Kasi mababasa natin sa Bible yan, may 3 tenses on salvation. So, sabi niya dito, I have been saved, I am being saved, I am going to be saved. Mababasa po natin yung sentence, yung phrase na yan doon sa Bible. So, pag sinabing I have been saved, it is past tense. Being saved is present tense. Going to be saved is future tense. So, Pastor, di ba naituro nyo, once na tinanggap mo na si Jesus Christ is saved ka na. So, saan pa nagiging applicable yung future tense ng salvation? Bakit kailangan pa ng present tense ng salvation? Di ba sabi nga, you have been saved. Di ba? Yan tinuturo. Past tense. So, ibig sabihin, bakit sinasabi mo ngayon na meron pang present and future tense? So, tignan po natin. The past tense of salvation, ibig sabihin, for by grace, you have been saved. So, it's past tense. So, ano ibig sabihin? You have been justified. So, we have been saved from the penalty of sin. Present tense of salvation. So, ito naman sabi niya sa 1 Corinthians 1:18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us. Di ba? Kanina sinabi niya, who have been saved. Ito ngayon, to us who are being saved. It is the power of God. So anong ibig niyan sabihin? That is the sanctification process. Ano ibig sabihin ng sanctification? We are being saved from the power of sin. Kanina, penalty of sin. Ngayon, power of sin. Now, future tense of salvation. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Romans 5:9. Future tense of salvation. Yung una, justification, sanctification, any idea? Praise God. This is the glorification. Ano ibig sabihin ng glorification? We will be saved from the presence of sin. Penalty, we have been justified, so wala ng penalty. Power of sin, so ibig sabihin, we have been sanctified, ibig sabihin patuloy tayo nililinis. Nandun yung conviction, hindi na tayo mag-i-stay dun sa estado ng pagiging makasalanan natin. And then, we will be saved from the presence of sin kapag nandun na tayo kasama na ng ating Panginoon dun sa kalangitan, wala na pong kasalanan doon. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Yan. So kung makikita natin dito, we have the theological bias, cultural bias, and personal bias. So it's how we look at things. Pero sabi nga natin, we need to understand, we need to, ibig sabihin nun, acknowledge yung biases natin. So, kagaya dito, cultural bias, personal bias natin, kagaya pa ng example ko kanina, what is applicable to us Christian, pwedeng sa non-Christian ay hindi nila tanggapin. That's why we cannot impose it. We need to transform them first. We need to let them accept Jesus Christ at maniwala sa Bible before we can, we can impose our biases to them. Yan. So, when it comes to this, ito po yung tanong natin, willing ba tayo na yung mga biases natin ay i-challenge, i-correct at baguhin? So, they won't interfere with my exegesis of the passage. So, kapag yung passage na binabasa natin is against sa dati nating nalalaman, willing ba tayong makorek? Willing ba nating baguhin ito? Kayo po makakasagot niyan. Are you willing to let go of your previous beliefs? Sorry po, long spelling. In your search for the biblical truth.
Kasi mahirap pong mahirap hanapin yung katotohanan kung patuloy pa rin na yung basihan mo is yung nakaraan mo. Move on ka na. Move on ka. Sorry, wala pala dito. So mag-move on na tayo. Do not hold, if you want to know the truth, do not hold on to the past biases na meron po tayo. We need to let go of that. Amen po ba? Kaya pa? Sino yung gutom na? Yan. Wala pa. Ako, gutom na. Yan. Malapit na po tayong matapos. Step 1, read the passage like a pro. Realize your subjectivity. Retrace the historical background. Tatakal po natin mamaya. So, retrace. Makukan po natin mamaya yan. Matatakal po natin. Andito pa lang po tayo. Yan. So, sabi dito, when we are preparing for our studies, when we are preparing for the words that we need to share, ang unang steps po natin na gawin is always prayer. So tandaan po natin yung acronym ng prayer. Yung P is, hindi po pass hindi pass. Hindi po, pwede bang iba na lang, kundi praising. When you have been assigned, praise God immediately. Para yung maiset agad, maitama agad yung mindset natin at yung puso natin. Yan. Select your topic. Ang nangyayari kasi sa atin ngayon, you select the topic, then you pray. Di ba? Sino guilty? Topic muna bago pray. Pero ang tinuturo, pray muna bago topic. Pray again about your topic to ask for wisdom. Make outline, read, collect references, construct your teaching, pray and execute your teaching. So marami siguro sa atin, nandito pa lang, no? 1, 2. So, sino na dito na gumagawa ng outline sa kanilang preaching? Si Kuya Rod, nakikita yan. Yan, di ba? So, when we comes to the homiletical, may tuturo rin po natin yan. Importante po na may outline. Ang purpose po ng outline is para pag may direction po yung pagtuturo natin. Hindi po sala-salabat yung itinuturo po natin. Yan. To God be the glory. Praise God.